Alright. Ang sabi niya, ang pangako ng Diyos ay laging nariyan. Ito magandang bagay. Ang Diyos, pag nangako, tiyak gagawin. Ang tao, pag nagsabi ng amen, hindi ginagawa. Whew. Hebrews chapter 10, verse 23. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Hebrews 10:23. Sa ESV natin babasahin kung meron, or NIV, okay lang din. Hebrews 10:23. Yan. Let us hold fast the confession of our hope. Ibig sabihin, gusto ko po kayong bigyan ulit ng idea, ano yung sinasabi diyan? At panghawakan natin yung confession of our hope o yung pinanampalatayaan nating inaasahan natin. Ibig sabihin, wag mong pakakawalan yung sinabihan mo ng amen. Okay. Sana maintindihan nyo po na mas magandang maintindihan natin to. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For at ang basihan nun, bakit hindi ka dapat mawalan ng gana sa paggawa ng iyong iniminan, sa iyong inaasahan na gagawin ng Diyos, dahil for He who promised is faithful. Wala sa iyo, nasa lahat sa Kanya. Gagawin niya, tapat siya. Hindi pwedeng siya lang ang tapat. Tayo rin. Sabihin mo sa katabi, ako rin pala dapat. Sino dito magsabi, ako rin pala dapat tapat? Tapat ang Diyos magpala. Tapat ang Diyos magpagaling. Pero saan ang katapatan natin? Ang katapatan natin kapag tayo naging tapat sa maliit na bagay na pinagkatiwala niya. Kaya kanyang pagalingin, inumin mo yung gamot. May maintenance ka, ayaw mong inumin. May mga pinagbabawal sa yung pagkain, kain ka ng kain. Parang kanina ang lakas ng amen nyo. Pag high blood ka naman, Lord, pagalingin mo ko. Ayaw mong tumigil ng baboy. Pinagpapahinga ka ng doktor, pinagpapahinga ka, mag-rest ka, ayaw mo mag-rest. Wala na talagang umi-amen. Pahina ng pahina ang amen. Hallelujah. Tapat naman siya. Sinong hindi tapat? Tayo. Siya tapat eh. So, bakit hindi nangyayari yung pangako niya? Wala nang problema kay Lord yun. Wala nang problema kay Lord. Ang problema na nasa atin. Lord, bakit sabi mo, buong sambayanan ko, maliligtas, makakasama ko sa pagsamba? Di ba pangako mo yan? Sabi mo, Lord, na makakasama ko sa pag-church yung aking pamilya, bakit hanggang ngayon hindi? Tapat ba si Lord? Tapat si Lord. Kaya niya bang gawin? Ginawa mo bang sharean sila? In-invite mo na ba? Paano mo pinilit sila kumain ng tanghalian at hayinan? Ginawa mo na bang pilitin sila magbihis at dalhin sa church? Tapat si Lord. Ikaw. Tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, yun lang. Kailangan may kausap. Kailangan may kausap. Sabihin mo sa katabi mo, yun lang. Sino dito naniniwala tapat ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Sino dito naniniwala maraming tao nangangako sa Diyos na gagawin pero hindi ginagawa? Magbasa tayo, Jeremiah chapter 5, verse 2. Ready kayo ha? Ayan. Magbabasa lang tayo ng mga salita ng Diyos para maintindihan natin at makikita po natin in the next 5 to 10 minutes, I'm done. Maunawaan natin ang salita ng Diyos. Sabi dito, Jeremiah chapter 5, verse 2. Though they say, as the Lord lives. Ano daw? Hanggat nabubuhay ang Diyos. Sinasabi ng mga tao. Ano daw ang sabi ng tao? Hanggat nabubuhay ang Diyos, yet they swear falsely. Pwede ba sa MBB? Pakitagalog nga po. Nanunumpa nga kayo sa pangalan ni Yahweh, ngunit hindi taos sa inyong puso ang inyong patay tayo dyan. Lord, love kita. Lord, gusto ko makakilala ang pamilya ko sa iyo.
Ano, gusto mo bumaba si Lord? Ikaw nga, hindi mo makita si Lord harapan eh. Ikaw na yung representation ni Lord para sa pamilya mo, hindi mo masyaran. Tapos gusto mo si Lord kikilos, gagawa. Ikaw. Hanggat nabubuhay ang Diyos, may pag-asa. Di ba ginagawa natin yan? Hanggat buhay ang Diyos, may pag-asa, makakakilala din ng anak ko. Pilitin mo. Sharean mo. Ang kapatid mo, yung magulang mo. Wala nang umi-amen. Yung mga kaibigan mo, hindi nyo kasi nauunawaan eh. Sabihin mo pa yan sa mga kaibigan, hindi nyo kasi nauunawaan kasi hindi nyo pa nararanasan si Lord. Paano mararanasan? Ayaw mo sharean. Sasabihin mo pa, bahala na si Lord sa inyo, hindi nyo naiintindihan. Aba, wala makinalaman si Lord. Gampanin mo naman na yon. Sino dito marami pa siyang kaibigan, di pa dinadala kay Lord? May tanong po ako, problema kaya ni Lord yon? Problema kaya nung kaibigan natin hindi pa nadadala kay Lord yon? Kanino kayang bigatin yon? Sa atin. Kasi ano? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya anong kailangan mong gawin? Gampanan mo naman yung sabi, let us hold fast to the confession. Hawakan nating maigi. Ibig sabihin, gampanan natin maigi yung ina-amen na natin, pinananampalatayan natin, na inaasahan natin gagawin ng Diyos na pangako sa buhay natin. Ibang bagay naman. Increase, Lord. Gusto ko ng promotion. Hindi ka naman nag-a-apply. Paano ka naman magkakaroon ng increase? Parehas naman yung trabaho mo. Lord, gusto ko ng breakthrough. Hindi ka naman nagbe-business. Mama, bubutas mo kama. Upuan. Tanong ko, tapat ba ang Diyos? Uulit-ulitin ko tong tanong na ito ngayong gabing ito. Tapat ba ang Diyos? Sabi ng marami, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Yun, tinapos mo, hindi ka graduate. Tapos. Tapos na po ako mag-aral. Hindi na po ako nag-aaral ngayon. Bakit? Tapat ba ang Diyos? Kaya ka bang pag-aralin ng Diyos? O, bukod sa kaya kang pag-aralin ng Diyos, kaya ka bang pagtapusin ng Diyos ng pag-aaral? Amen? Aside from that, ano pa? Kaya ka bang bigyan ng talino at lakas ng Diyos makapagtapos? Oo. Ba't hindi matapos? Hindi ka nag-enroll eh. Tapos. O hindi ka nag-enroll naman po ako, pastor, ang hirap lang talaga. Ayaw mo naman mag-aral, mag-review. Ang reviewer mo, paano tumalas ang iyong mga mata tuwing test. Lord, bigyan mo ako ng malinaw na mata. Paano naman? Sabihin mo nga sa kata mo, tigil mo na yung ganyang gawain. Tignan nyo babasahin lang natin verse 3, anak. Ang hanap ni Yahweh ay wala nagbabasa. Kailangan kasabay nyo ako magbasa sa lahat ng ito. Basahin natin yung verse 3. Sabi niya sa verse 2, nangangako kayo, pero di nyo naman ginagampanan. Hindi naman kayo totoo sa pangako nyo sa akin, sabi ni Lord. Verse 3, ito ang hanap niya. 1, 2, 3, go! Ang hanap ni Yahweh ay... Naku po. Ang hanap niya ay... tingnan nyo ano nangyayari sa atin. Bakit yung pangako ng Diyos delayed? Tapos, imbis na maganda yung pinagdadaanan natin papunta doon sa pangako niya para masaya nating tanggapin, bakit parang pagdurusa? Kasi, basahin natin. 1, 2, 3, go. Pinarusahan niya kayo, ngunit hindi nyo pinansin ang sakit. Kala nyo testing. Palo pala. Kasi nag-amen ka, hindi mo namang ginampanan. Nangako ka, Lord. Pero ayaw mo namang gampanan. Ayaw mo namang gawin. Tapos nung pinapalo ka na ni Lord, trial lang to, testing lang. Mayroon pong kaibahan yun. Ang trials and testings ni Lord,
pahusay ng pahusay, ang katayuan mo. Pero pag parang pala mo, wala nang nangyayari at parang bumabalik sa una, hindi na trials and testing yan, palo na ni Lord yan. Pinahirapan niya kayo, ngunit hindi pa rin kayo yun pala. Kaya wala pa rin ang pangako ng Diyos sa maraming Kristiyano, hindi dahil sa hindi siya tapat. Hindi dahil sa hindi niya binigay, kasi binasa natin kanina, binigay niya na. Sinabi niya na. Ano na lang daw ang gagawin natin? Mag-e-amen. Bakit? Na kay Kristo na yun. At nung nasa Kristo ay tinanggap mo, nasa iyo na dapat. Kasi hindi natin matanggap. Anong dahilan? Ayaw nating gampanan yung ini-amen na natin. Ito sabi, hindi pa rin kayo nagbabago. Hindi pa rin tayo nagbago. Kung paano bago mo tanggapin ang pangako ng Diyos, same pa din. Lord, tinatanggap ko na yung kagalingan, pero Lord, patuloy ako sa bisyo ko. Lord, alam ko, ayusin mo ang pamilya ko, pero hanggang ngayon, hindi kayo nagpapansinan. Lord, bubuin mo kaming pamilya, magsasamba kami lahat hanggang ngayon, hindi mo naman inaayos, hindi mo sila ini-invite, hindi mo sila sinasama. Walang nabago. Nabago lang yung parang pagtanggap mo kay Lord, pero hindi nabago yung ginagampanan mo bilang Kristiyano. Kaya pala may pangako si Lord na parang hindi dumadating. Subukan mo, sabi ng Biblia, ang Diyos sa larangan ng ano? Isang beses lang siya nakipaghamunan. Subukan mo ako sa pagbibigay. Sino dito nakipagsubukan na kay Lord sa bigayan? Salamat sa Panginoon sa mga nakipagsubukan na sa bigayan, pero totoo bang sinubukan mo ang Panginoon? Sinubukan mo lang yung sa kaya mo? Sinubukan lang natin yung kaya natin. Pero kung susubukan mo yung kaya ng Diyos, ipagkakatiwala mo lahat. Hindi yata naintindihan ng iba yon. Sinubukan lang natin ng Diyos sa kaya lang natin. O kunyari, kaya mo magbigay ng 1,000 kahit medyo masakit, pero kaya mo. Hindi mo sinubukan ng Diyos. Pero yung binigay mo yung kahit yung pambayad na ng Meralco, pambayad na ng tubig. Pero Lord, nagtitiwala ako sa'yo, susubukan kita ngayon, ha? Sabi mo, Panginoon, dito kita subukin. At Lord, sabi mo, pangako mo. It's yes and amen. Tinanggap ko na yung blessing. Kaya Lord, this is the blessing I'm receiving. O sino dito, ulitin ko, nakipagsubukan na kay Lord? Wala. Bihira. May patotoo po ako sa inyo, isang tao nag-covenant sa amin noon. At sabi pa ni Pastora Ruth, hindi ako naniniwala. Hindi ako sa hindi naniniwala, kundi ang sabi niya, hindi ko pa kasi nararanasan, puro kwento at patotoo lang sa amin. Ano po iyon? Ang sabi ni Pastora, dahil may nag-covenant sa amin, sabi niya, Pastor, narinig ko po yung patungkol sa covenant, sa seed. Gusto ko po kayo i-bless. Nag-abot sa akin, kinamayan ako. Pagkamay sa akin, hindi ko alam kung ano. Pagbukas ko ng kamay, susi ng kotse. Sabi niya, Pastor, gamitin niyo po kung saan niyo gusto. Sabi ko, anong gagawin natin dito? Sabi niya, bahala po kayo. Sabi ko, may sakyan naman ako, blessed naman ako. Ito po yung mga Pastora, 2016, 17, no? Mga ganon, taon. Around that year, 17, 18. Sabi niya, ibenta natin na lang. Ibenta nyo na lang, Pastor. Tapos yung magpagbilan, bahala na kayo. Sana mapaganda natin ang church. Binenta po namin, bumili kami ng bagong lugar ng church. Nung time na iyon, doon pa kami sa kanto ng Mamatid. Pinarenovate namin yung buong church. Bumili kami ng 2 aircon. Bumili kami ng maraming bagong bangko, nagpapintura, nagbagong mga speakers. As in, i-bless namin sa church. Alam niyo ano nang request niya nung time na iyon? Sabi niya, bakit mo binigay? Nakipagsubukan siya. Sabi niya, kasi alam ko tapat si Lord. Pero ang covenant ko, Pastor, magkaasawa ako. Tindi, no? Hindi yun Sabi ko, pakahirap ng hinihingi mong bagay. Kaya ka i-bless ni Lord. Pero yan, sabi ko, dahil naniniwala ka at ginampanan mo, sakto, after ilang linggo,
tumawag sa akin yung si Sister Shine. Sabi niya, Pastor, mag-church daw po dito si Sister ganyan. Ganto, ganyan. Long story short, nag-meet sila sa church dahil umattend ito from isang kapatiran natin. Umattend. Itong nag-covenant na ito, bahista po natin to dati sa Kabuyaw. Ngayon, nasa Australia na siya. At, long story short, 1 month lang sila nagka-meet, kinasal kagad sila. Pagdating, that day, nag-covenant siya, kinabukasan, tumawag sa akin yung anak ko, darating po si ganto, aaten sa church. Sabi ko, di pa atinin mo, okay yan. Sabi ko, nag-meet sila, kinalingguhan, after a month, kasalan na. Grabe, no? Tapat si Lord. Ulitin ko, tapat ba si Lord? Kasi kayo mismo, pag sinabing tapat si Lord, di kayo convince. Alam niyo anong problema? Hindi tayo dumadaan sa proseso. Gusto natin yung promise without the process. Ulitin ko ha, gusto natin yung promise without the process. And the process is, kailangan gampanan mo yung part mo para gampanan ni Lord yung pangako niya. Ano ba yung hinihingi mo kay Lord? Kagaya nun, imagine, nagbigay siya ng ganung bagay, bilang covenant niya kay Lord, may hiningi siya, asawa. Dumating, itong babae na ito, tatago natin siya sa pangalang Rachel. Si Rachel ay dumating, fresh from Japan. At itong bahista natin, tatago natin sa pangalang John. Okay? Kaya nagtatawanan. Ang ganda, di ba? Rachel and John. So, si John, no, ay bahista. Umatin siya, dumating si Rachel. Imagine, after na service, wala lang. Wala lang. After the service, umuwi si Rachel, wala lang. Dumating ilang araw, ilang linggo, walang nangyari, walang ginawa. Tingin nyo, gagawin ni Lord yung pangako niya? Hindi. Ano yun? Kalokohan? Hindi. Oo, God is a miracle worker, but you need to act. Anong ginawa ni John? No? Para kay Rachel. Dumating si Rachel. Siyempre, nag-base siya, nagpakitang gilas siya. Maganon pa siya. Isa lang naman ang chords. Ano pa? Pagtapos ng tugtugan, pagtapos ng service, lapit. Ako nga pala si John. Alam, paano makikilala? May ginagawa. Ngayon, may pangako ka bang inaantay kay Lord? May ginagawa ka ba? Nagpapa-under ka ba sa proseso ni Lord? Amen. Ayaw ninyong talikuran ang inyong mga kasalanan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Kaya pala hindi natin magampanan yung proseso kasi hanggang ngayon ang tigas ng ulo natin. Alam ko, babaguhin ako at pagpapalain ako ni Lord. Ang tamad mo, ang tigas ng ulo mo, wala yun. Naniniwala tayong padadamihin tayo ni Lord sa JTG Mother Church. Ang tigas ng ulo natin, ayaw natin mag-share. Ayaw mo mag-under ng WTS. Ayaw mo mag-invite. Gagawin kaya ni Lord? Hindi. Kahit anong sistema, kahit sinong umupo, kahit sinong pastor, pagka walang gumagampan ng gampanin niya, tapat man ang Diyos sa kanyang pangako, kapag hindi mo dinaanan ng proseso, walang darating na pangako. Alam niyo po ba, ang regalo ng Diyos sa atin, sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. But the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ano daw? Ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung libre, kinukuha. Ibig sabihin, pangako din. Ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pero hindi mo pwedeng tanggapin lang yon. Nasa iyo bigla, may gampanin ka pa rin. Ano? Kunin. Imagine that. Sabihin mo, pupunta ako langit. Yun na yun, period.
Hindi tayo naniniwala sa gawa, kaya tayo naliligtas. Pero kung mananatili ka sa kasalanan, malabo kang maligtas. Amen? Kaya magbago, gampanan, para totoo yung pangako ng Diyos na gusto kanyang iligtas, maligtas ka nga. Pagpalain ka niya, pagpalain ka nga. Pagalingin ka niya, gumaling ka nga. Ayusin ang pamilya mo, ayusin nga. Hello? You can only enjoy the promise if you went through the process. At gusto ko ibigay sa inyo istorya sa Numbers chapter 13 and 14. Merong spies. Ang sabi ng spies, hindi natin kaya. Pero may dalawa na nagsabi, kaya natin, si Joshua and Caleb. Ang sabi ni Joshua at Caleb, oo, para tayong tipaklong sa harap nila. Pero sa bagal nila, kayang-kaya natin sila. Ang proseso, dinaan sila sa wilderness, dinaan sila sa mga higante, nandiyan na. Pero para makamtan yung pangako, kailangan tapusin nila yung pag-i-stay kung nasaan sila. Kailangan nilang daanan lahat ng yun para yung pangako, yung pangakong lupa na pinangako ng Diyos sa Israelites, marating. Anong ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? Tingnan niyo po, basahin natin sa paano ko magagampanan ngayon. Dito tayo magtatapos. Ready kayo? Paano ko gagampanan para matanggap ko ng lubusan ang pangako? Psalms chapter 46 verse 1. Ito yung last verse natin. Psalms chapter 46 verse 1. For the director of music of the sons of Korah, according to Alamot, a song, God is our refuge and strength. Okay? God is our refuge and strength. Ito yung maganda. Para pala kayanin mo yung mga ginagampanan mo papunta sa pangako. Sabi niya, He is an ever-present help in trouble. Sa Tagalog nga po, pwede bang pakilagay? Okay, dun tayo na sa B. Yan. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Saan man pagdadaanan, anumang proseso, pag itiniwala mo sa Diyos, dahil alam mo ang ending. Alam mo yung isang maganda sa pangako ng Diyos, alam mo yung ending. Ang nakakatakot gampanan, yung hindi mo alam yung result. Pero madaling gampanan kung alam mo yung result. Ganto, sino dito alam ang result ng lipo? Ang liposurgery po, ang nagagawa, tinatanggal lahat ng fats mo. Kung alam mo yun ang ending at may pagkakataon kang gampanan ito, gagawin mo ba? Okay, parang wala. Sino dito yung gagawa nun? Okay, sino dito nakakilala kay Manny Calayan o kaya kay Doktora Vicky Bello? Anong ginagawa nila? Mga surgery sa muka, pampapayat, pampakinis, pampaputi, pampagwapo, pampaganda. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, alam mo yung ending. Hindi pangit, hindi maganda. Kukuha ka ba ng chance para magpa-enhance sa kanila, para magpa-ano sa kanila? Kung libre naman, para pagandahin ka, pagwapuhin ka, o kaya paseksihin ka. Sino dito magsabi amen? Sample, last na lang po, at sana makuha nyo yung point nung ginagampanan. Kasi masyadong positive lahat ng yan, na? Paano kung may cancer tayo? In Jesus' name, hindi mangyari sa atin lahat. Tapos sasabihin ng doktor sa'yo, makinig po kayo mabuti. Sa loob ng 3 buwan, kukunin na ng Diyos ang buhay mo. Gawin mo na lahat ng gusto mo. Pero, pwede ka naming i-surgery. At pagtapos sa surgery, wala ka ng cancer, okay ka na, magaling ka na. Sino dito magsasabi ngayon din, surgery mo ko? O sino magsasabi dito, saka na sa 3 months, tignan natin, baka buhay pa ako. Anong pipiliin mo? Ngayon o saka na? Bakit?
Kasi alam mo yung resulta, gagaling ka. Alam mo yung magiging result. Ganun din, alam na natin yung pangako ng Diyos. Ay, hindi ako naintindihan ng iba. Hindi mo lang ginagampanan kasi gusto mo, baka gawin niya. After 3 months, after 6 months, kung pwede mo namang gawin ngayon. Tayong lahat ay tumayo. Pwede bang palakpakan natin malakas ang Panginoon? Kung gagawin ni Lord yung pangako niya ngayon, bakit nag-aantay ka pa bukas? Ba't nag-aantay ka pa next week para sumunod? Bakit nag-aantay ka pa na matagal para magpa-undergo ng process ng Diyos? Take it now to receive the promise of God today. Hindi po pinangako ng Diyos magiging madali kapag naging Kristiyano ka. Pero pangako niya, sasamahan ka niya. Hindi pinangako ng Diyos na mawawala lahat ng problema natin. Pero pinangako ng Diyos, sasamahan, tutulungan para ma-overcome lahat ng problema. At dapat malaman natin ang mga pangako ng Diyos. At maganda ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Kaya ngayon, kung alam mo ang pinangako ng Diyos, yung kagalingan, at gusto mo tanggapin, Lord, today, gawin namin yung tama. Lord, gusto namin ng pagpapala, pinansyal, gawin namin yung tama. Lord, kailangan namin ng kaayusan sa pamilya, gawin namin yung tama. Proseso mo kaming lahat. Salamat, Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Taas natin ating kamay. Panginoong Jesus, nagpapakumbaba po kami sa oras na ito. Kilala mo kami. Wala kaming kayang itago sa iyo. Wala kaming kayang ipagmalaki sa iyo. Lahat ng bagay ay alam mo sa amin. Higit sa nalalaman at nakikilala namin na aming sarili, mas alam mo ang pangangailangan namin. Sa oras na ito, Panginoon, salamat dahil marami kang pinangako. At kung hindi ito nangyayari sa buhay namin, problema namin iyon. Hayaan mo, turuan mo kami ngayong gabing ito, maproseso upang mapangyari ang mga pangako mo sa amin. Gampanan namin ito na may kumpiyansa dahil alam namin ang Diyos namin ay laging nandiyan para sumaklolo sa amin sa anumang oras, panahon. Magtiwala kami sa iyong ginagawa sa amin. At sa prosesong gagampanan namin, Panginoon, dumating kami sa pangako mo na may kagalakan, katagumpayan at nagsasabi, tapat ang Diyos namin na nangako sa amin. Salamat, Panginoon, pagaling mo may sakit, pagalakin mo ang nalulungkot, pagpalain mo ang bawat isa, at lalabas kami sa lugar na ito, pinagtagumpay mo. Sa iyo ang kapurihan, pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinagtagumpay na ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen and Amen and Amen. Kung may kalimang tao at sabihin mo sa Kanya,